Kapag kumakain po kami, para po siya nagpe-preach. Nag-share lang siya pero mayroon na siyang parang outline. Super dami kong natutunang principle from him. Sa mga struggle sa buhay, nadadala ko siya. Parang sleeping quarters lang yung bahay. More serious note naman, yung lagi kang included sa prayer request ng mga tao. I love that too. And yung pagiging anak natin ng pastor, how did it build you to the ministry na meron ka ngayon? Siguro, for me po, I believe kasi majority of the wisdom that I know came from kung paano po ako dinisiplina at home. So, yung mga reasoning, kasi pag pinapagalitan po ako after mapalo, ayan, may talk show. So, from the wisdom there. Tapos, I grew up din po kasi na parang akala nila nakaupo lang ako, pero they do not know, nakikinig ako sa conversations nila. So, naririnig ko kung paano mag-advisean yung mga elders in front of me. So parang kumbaga, I had a privilege seat to observe and witness yung mga bagay ko sa decision making and paano tumakbo yung utak ng father ko as a pastor. Kapag may kino-correct siya, akala niya wala akong pakialam, pero totoo, nagte-take notes ako sa isip ko. That's very good, no? So, and also po siguro yung commitment, I witness yung kung paano maging committed yung father ko. So, parang it's something na hindi ko kailangan ng hulaan kung paano gawin kasi nakita ko naman siya. Parang nagkaroon naman ako ng model on how to do it. So, yun po. You've seen ministry up close, the miracles and the mess. And so how was that first-hand view shaped the way you serve God today? Siyempre, hindi naman lahat maganda. Yes. You saw miracles, good things, but you also saw mess. So how did that shape you in the way you serve the Lord? Sa miracle side po, no? Talagang tapat si Lord sa lahat. Kasi kami rin po sa family namin, napatunayan ko po talaga kung paano naging faithful ang Panginoon sa buhay po namin. Pagdating naman dun sa messy side, syempre nung una bilang medyo nakaka-shock pala. Parang isipin mo, ang taas ng tingin mo sa mga taong to, mga ganyan. Tapos, ay, may ganun palang may ganun palang concern or ganyan. Malulungkot ka. Pero doon ko lalong nakita na yung grace and mercy ng Lord dun sa mga tao, tsaka yung pagdidisiplin, doon ko po nakita na ganun pala pag maglilingkod sa Lord, hindi kailangang perfect ka, hindi kailangan na qualified ka na kapag magsaserve ka na. Ang kailangan lang ay willingness mo para sumunod, and then let the Lord qualifies you. Kasi nga, di ba yun po yung sinabi, God doesn't call the qualified, He qualifies the called. So, doon ko po nakita na kaya tayo nandito kasi dahil lang talaga sa grace and mercy ng Lord kung bakit tayo nakakapaglingkod pa rin despite our weaknesses, despite our shortcomings, nandun pa rin yung kanyang chances, many opportunities. Basta ang gusto lang ng Lord is yung willingness. Kaya doon ko po na-appreciate na, sige Lord, lalo akong magsaserve sa'yo. Hindi lang dahil sa, dahil ang tatay ko po or ang parents ko ay nasa ministry, kundi ako rin po mismo, na-experience ko kasi yun. At lalo na, nagpo-push po sa akin na mag-serve dahil yung faithfulness ng Lord. Kumbaga, ang daming reason para mag-serve sa Kanya, para maging tapat sa Kanya kasi naging tapat din siya sa buhay namin, lalo na po sa buhay ko. Ikaw, Jaf. Ang hirap ng messy situations po, no? Honestly, yun po yung mga Christian shakening parts po sa akin. Pero praise God po, sa mga ganong panahon, lagi lang po kami nire-remind ng parents namin na always remember na you're serving the Lord, for His glory. No, hindi mo man naiintindihan bakit inaalaw ng Lord na mangyari, na mag-involve certain people. Just focus on the Lord. Parang siguro po yun po yung nagpapatibay din ng Christian faith ko. Kasi sometimes I really question the Lord. Lord, why do you allow these people do this, do that? Ba't na-experience yung mga bagay na to? Ang tagal naman ng, may hinihintay ka, tagal naman, gumalaw ng Lord sa aspeto na to. Pero,
sa mga panahon po yun, mas natututunan mong pagkatiwalaan ang Panginoon, even at the times na you don't understand why He allows such things po. So, hirap talaga pag chaotic and messy reality na yung nakikita mo. Tapos hindi mo naman siya pwedeng ikwento sa iba. You just have to keep it. Kailangan mo siya i-keep to yourself. Like, Lord, tayo lang to. Ayun po. Tsaka kasi syempre, di ba, parang si Lord lang yung nakakaalam ng mga bagay na hindi din natin alam, pero nangyayari behind the scene, parang ganon. Kayo, Chel, ikaw? Yung pagiging pastor's kid din. Sobrang blessing sa mga ganyang situation. Kasi kapag dumating nga yung mga ganong messy situation, ang pinaka nakita ko or tumatak sa akin, yung how my parents react. Or paano sila mag-respond. Ano ba yung perspective nila, how they see things. Sobrang nakatulong sa akin kung paano ko nakikita yung mga bagay kapag ako na yung naka-experience ng mga bagay na yun. Kasi nakita ko sa kanila, especially kapag mga messy na things na halimbawa merong challenges, especially sa ministry na hawak nila, hindi ko nakita na parang for sure nahirapan sila, no? Pero hindi ko nakita sa kanila na somehow pinanghinaan sila ng loob. Feeling ko talagang pinagpe-pray nila lahat nung ginagawa nila, bawat kilos nila. So, just by observing, kapag yung pastor, si Daddy, dumadaan siya sa ganong mga bagay, sobrang na-shape yung how I serve God in the ministry na, kapag pala dumating sa ganong situation, ganito pala, dapat kalma lang, hindi dapat puro... Ang kalme, no? Si Chel, kalme. Hindi parang puro emotion, dapat pag-isipan mo muna at ipag-pray mo. Kasi naalala ko si Daddy, kapag meron kaming mga problems, talagang magpapatawag yan sa room, sa kwarto. Tapos sasabihin niya, halika dito, magpe-pray tayo. So, given that, no, witness tayo nung, kumbaga tayo yung biyang pastor's kids, tayo yung front row center na nakakita nung best nila and worst nila. Knowing yung kanilang best and the worst of them. How do you see them now? Siguro, Pas, baka maluha ako. Okay lang yan. Sige, tayo lang. Tayo lang. Okay. Ano po, mas na-appreciate ko po sila. Si Daddy. Mas nakita ko po yung sa sacrifices po na part. Naalala ko po kasi, di ba yung pastor's kids, minsan may tampo dahil wala sila, may mga birthday, ganyan. Minsan may mga family outing po kami na hindi nangyayari or mangyayari siya. Pero wala sila. Or kasama yung church. Ganun na mangyayari. Parang, biglang family affair to eh. Parang biglang naging church event. Po. Parang yung bata po ako doon. Parang lahat na lang ng mga lakad namin. Swimming, ganyan. Sinasabay siya doon sa church outdoor. Parang kasi wala siyang time, gano'n. And then, hanggang sa, okay, sige, tinatanggap namin mahalaga na kapag po kami, bonding. Then, siguro nung growing up na po, sinabi na po sa akin minsan nag-usap po kami ni Daddy, heart-to-heart talk. Sabi po niya sa akin, parang isang araw daw, na-realize niya, nakita raw niya na, ito na raw po kami. Lumaki na, tapos, ito na yung iba na yung mga hilig namin, ganun. So, parang sa akin po, kung as pastor's kid, nami-miss natin yung parents natin na mga na pastor, sila rin, may mga na-miss din sila na moments with us. Yung time na dapat gusto niya tayo ang kasama, pero nandun sila sa meeting, nandun sila sa mission, may mga ginagampanan sila. So doon ko po nakita na, okay, kung nahihirapan kami, mas lalo sila nahihirapan. Tapos, meron din pong isang moment din po, na na-realize ko na yung daddy ko, kaya siya nagre-react ng ganyan. Halimbawa, sa harap ng church, mabait siya, mahaba ang patience niya, understanding siya, na parang anyone ay pwedeng lapitan siya, ganyan. Pero pagdating sa amin, ang ikli lang ng pasensya niya, may ganong pagkakataon po, di po ba?
Tapos parang sinasabi nga namin, doon ka na nga lang sa church. Doon na nga lang yung kausapin mo. Parang gano'n. Bakit pagdating sa amin, kami yung sumasalo lahat? Tapos doon ko po na-realize na kanino niya yun sasabihin? Sino makakaintindi sa kanya? Na hindi siya i-judge. Yes, na hindi siya i-judge. Mamamahalin pa rin siya. Opo, nagagalangin pa rin siya. Yes. Nauuwian pa rin siya, 'di ba? So, doon ko po nakita yon. Kaya kinausap ko po siya noon, pas. Sabi ko sa kanya, Daddy, sabi ko, sorry ha, kung minsan di kita naiintindihan. At halimbawa, nagsasalita na po siya, nag-react siya. Nagka-clash po kasi kami, pas. Kasi eldest child po ako eh. Eldest child din siya. Parehas po kami minsan ng personality. So, nagka-clash po talaga kami. Then, may isang po nun, sabi ko sa kanya, sabi ko, Daddy, sorry ha, kung ayan na siya, ayan na yung luha. Sabi ko, Daddy, ayun nga, sorry kung minsan kung hindi mo nararamdaman na na-appreciate ka namin or na-appreciate kita. Pero gusto ko lang malaman mo na nandito po kami, katuwang mo kami, kakampi mo kami, na-appreciate po namin lahat ng sacrifices mo. Kasi yung pagiging pastor pa lang, challenge na eh. May mga challenges na po eh. Lalo na kapag may mga pinapahawak na ganitong tao, ganyan. Sabi nga kayo ni Brother Chel. Tapos tatay ka pa, asawa ka pa. Tapos meron din kami mga iba-ibang pangangailangan. Tapos minsan nga po pas naalala ko kapag may concern sa church, meron din kaming personal na problema. Minsan hindi ko na masabi kasi dami yan ang iniisip. Pero nakakatawa kasi tatanungin ka pa rin niya, kamusta ka na? Di na tayo nag-uusap. Kaya doon ko po lalong na-appreciate yung pagiging pastor nila. Bagaman mahirap, may mga challenges, may burden. Pero doon ko po lalong nakita na, Daddy, kailangan po nila ng support natin. Kailangan nila ng pag-appreciate lalo sa kanila. Dahil sino ba naman ang di po ba? Kaya lalo ko po doon na yung po tayo, PK Connect last December. May part po kayong sinabi doon na sino ba naman, kanino niya pwedeng sabihin to, 'di ba? Kaya doon ako nag-breakdown actually, pastor. Habang nagsasalita kayo, umiyak na po ako doon sa gilid. Kasi sabi ko, nga, ako yung absorber ng emotions ng daddy ko na hindi niya pwedeng pakita sa church or kahit sa trusted leaders or friends niya. Kami yun. Kaya, ayun po, na mas na-appreciate ko po sila. At mas lalo ko pong minahal. Ayun. Ikaw, Jan. Same din po na mas lumalim yung level of appreciation sa kanila. Mas naintindihan mo yung sacrifices, mas naintindihan mo bakit nila ginagawa, bakit kinakailangan nilang gawin to, at bakit kinakailangan mong ma-experience din tong mga bagay na to. Tapos mas lumawak din nga po yung understanding. No, nawala na po yung tendencies na magrebelde kasi mas younger, parang dahil di ko pa po naiintindihan, ang taas-taas po talaga ng tendency na magrebel. Pero ngayon, mas malawak na po siya. Mas malawak yung understanding. Super relate po kay Ate Jeline regarding sa bahay. Kapag anniv season, kapet. Lalo kayo. Huwag diba? kang sasabay. Mga ganong po, bagay na mas nakilala ko rin po yung parents ko sa mas malalim na paraan na hindi lang pala sila robot na they work their responsibilities. Pero may essence lahat ng ginagawa nila, lahat ng na-experience din namin. Di man perfect, kasi may mga nakakainis na parts pa din, of course. Pero kung kumbaga, mas lumalim na po. Siguro po it takes time din po and maturity na siguro po kasi mas din po, siguro as we grow old, nung kapatid ko po, mas pinapakita na nila yung mga bagay na tinatago na nila sa amin before nung mas bata pa po kami. So, yun po. Chel. Kasi naalala ko na may times, lalo na nung younger pa, na parang merong feeling na really hate being a pastor's kid. Lalo na kapag medyo may mga inconvenience for me. Siyempre. Pero syempre, medyo umiidad na, nare-realize niyo yung hardships nila sa ministry, nare-realize yung sacrifices, na ako, pag meron akong pangarap sa buhay or meron akong goal, tapos
somehow hindi siya nangyari. Sobrang frustrated ako. How much more si Daddy or yung mga pastors natin na for sure, para makapag-pastor sila, ang dami nilang sinacrifice. For sure, yung mga pastors natin, even si Daddy, for sure may pangarap yan sa buhay. Meron siguro siyang, before siya maging part ng ministry, siguro may iniisip siya na ito yung gusto kong patunguhan ng buhay ko. Pero somehow, sinantabi niya yun or sinacrifice niya para sumunod sa Panginoon. At hindi biro yung ganong bagay na yung goal mo ay isasantabi mo para sumunod sa Panginoon. Talagang it takes maturity, it takes faith talaga, at lakas ng loob. Talagang rerespetuhin mo sila doon sa mindset nila na yun. At talagang ilulook up mo sila na grabe yung sacrifices nila. Na talagang lahat gagawin nila, iwan nila yung mga bagay-bagay na gusto nila just to follow Christ. So talagang ma-appreciate mo sila doon sa mga ginawa nila na yun. Thank you so much for your openness and trust. Alam mo, before we pray, no, I just want to hear your POV or point of view, but siguro more so para sa mga pastors' kids na nakikinig sa atin na could be going through the things that we went through din. Kung mga napagdaanan din natin, yung mga struggles, ganyan. Ikaw, Chel, how do God turns the burden of being a pastor's kid into a blessing? Una sa lahat talagang tanggapin nila yung reality na dinala sila ng Lord. Una sa lahat, sa pamilyang ito. Sa pamilya nyo. 'Di ba? Kasi hindi naman pwedeng magpalit kayo ng pamilya. 'Di ba? Diyan ka talaga nilagay ng Panginoon. So, kailangan mo talagang tanggapin kung saan ka dinala ng Lord at kung sino yung magulang mo, sino yung mga kapatid mo. Kasi kapag walang acceptance, baka dala-dalahin mo yan hanggang sa pagtanda mo na meron kang mabigat sa puso mo na bakit ba ako naging anak ng pastor? Ang hirap-hirap. Pero kapag kasi tinanggap mo, or kung meron mang nakaka-experience na nahirapan ako maging pastor's kid, ilapit lang natin kay Lord yan. Kasi for sure, kaya tayo nandito, kaya tayo nilagay ng Lord sa family na to, kaya tayo naging anak ni pastor. Kasi merong planong Panginoon sa buhay natin. Katulad ng parents natin na pastor. Kapag ganun yung naging mindset natin, siguro instead of burden, yung pagiging pastor's kid, possible na maging blessing for us. Magiging, ang tingin natin is God-given responsibility. At kapag binigyan tayo ng responsibility ni Lord, di ba, it pushes us na syempre maging responsible, na matutong kumilo sa buhay, matutong magkaroon ng diskarte sa buhay kasi binigyan ka ni Lord ng responsibility. Jeline naman, ikaw, yung discovering a faith that is truly yours and not just because of your parents. How do you, your point of view in that? Addressing also our pastors' kids. Sa lahat po ng pastors' kids and even young people, yung faith kasi personal yan eh. It's a personal po siya, personal dealing. It's between you and God talaga. Yung may encounter mo si Lord, personal yan. Hindi yan dahil nasa family ka na ng pastor, ay saved ka na, kumbaga. Merong talagang moment sa buhay ng bawat isa na may encounter talaga natin si Lord personally. Siguro ma-share ko lang po, nung 7 years old daw po ako, pinatanggap na po ako ni Daddy. Pinatanggap niya na ako sa Panginoon. Hindi ko po maalala yon. Ang naalala ko po, yung ako na. Nung umatan po ako ng Youth Summit, yun po yung papunta na ako ng KKB, pa-teenager na po ako. Doon ko po personally na-encounter ang Panginoon. So, ang ko po dito ay, kailangan ikaw yan. Personal po yan. Kasi it's between you and God. Yung faith natin ay personal yan sa Lord. At yung willingness natin, yung commitment natin, ay personal din yan sa Panginoon. Hindi yan, yes, sinawag ang parents natin or ang daddy natin as pastor. At tayo rin ay naging pastor's family. Pero yung personal na yung faith journey natin, it's a personal matter po. Kaya maganda na i-allow natin
maraming pagkakataon, I believe na kumakatok na rin ang Panginoon sa puso natin. May mga circumstances or challenges na kinoconnect, pinagtatagni-tagni ng Panginoon para ma-encounter natin siya. At lalo na sa Pastor's Kid kasi privilege ka na dahil ang pinag-uusapan niyo ay about si Lord, di ba? So, hindi siya, gaya nga sinabi ni Brother Chel na hindi ito burden. So, once na i-accept na natin yung fact na yun, na pastor's kid ako, tatay ko o mommy ko ay pastor, pag niyakap na natin yung katotohanan na yun, doon tayo makakalaya Di ba ang sabi nga ng Panginoon, the truth will set us free. So, yung doon pa lang, kung nag-struggle po yung ating young people or pastor's kid, kasi kapwa pastor's kid namin, maganda po ay yung personal, iano po natin sa Panginoon na Lord, ikaw mismo, gusto ko tang maranasan. Hindi dahil sa pastor's kid ako, hindi dahil yung tatay ko, nanay ko, ito yung sinasabi nila, ito yung mga tinuturo nila. Ako mismo, gusto kong maranasan ka sa buhay ko. So, make a decision, magkaroon ng desire na maranasan din ng Panginoon personally. So, that's for me, Pas. Thank you so much, Jacqueline. Jath. Ito naman ang tanong ko. So, kanina, yung pagiging burden to blessing ng pagiging pastor's kid. Tapos yung discovering your personal faith. Ito naman, discovering or knowing personally that you have been called by God. Apart from being just a pastor's kid. Ano naman ang point of view mo na pwedeng i-share sa ating mga pastor's kids and young people? Yung knowing yung tinawag ka ng Lord just because of you and not because anak ka ng parents mo. Yes. For me po, we have to embrace the truth po that serving the Lord is a privilege. Now, the goal is to please God. Kasi sometimes nga po, kapag kukuha lang din po sa question kay Kuya Tiel, it will only be a burden to you kapag inisip mo it's about you. But when you remember na it's all for the glory of God, so you don't have to do everything to please people. Parang hindi mo naiisipin yung expectations talaga ng people and you will only think now, will this please my God? So once we truly embrace that fact po na pribilehiyo na lang lahat ito na meron tayo and there's a joy in serving the Lord, there's blessing in serving the Lord. So no matter kung sino ka, no matter kung anong posisyon ka, no matter sinong magulang mo, once you embrace na masarap maglingkod sa Panginoon, so makakalaya ka po talaga dun sa thought na mabigat maging anak ng, or there is still the burden of course, pero hindi siya curse or hindi siya pasakit sa atin. Maraming salamat. Brother Chel, Ate Jath, and Ate Jeline, maraming salamat. Tayo, naging anak lang tayo ng pastor, pero some people also experience that based on sa mga expectation ng ibang tao sa kanila, or yun nga, yung pagiging part ng isang pamilya na hindi mo pinili, pero doon ka nilagay ng Panginoon. Ako doon ko talaga napatunayan na yung pagiging part of a family, hindi lang dahil anak ng pastor, is truly a calling. Kasi 'di ba, hindi mo naman pinipili 'yun eh. Nilagay ka ng Lord doon. So kung ano man ang purpose ng Lord, ba't ka nilagay sa pamilya na 'yon, whether it's a pastor's family or not, merong calling si Lord para sa bawat isa sa atin. So let us just bow our heads and pray. Heavenly Father, marami pong salamat. Salamat po dahil kayo po ang nagbigay ng buhay sa bawat isa sa amin. Kayo po ang naglagay sa amin, sa mga pamilya kung nasan po kami. Salamat Panginoon dahil tunay nga Panginoon na maging parte ng aming pamilya ay privilege and a blessing to each and every one of us. Lord, ang dalangin po namin na sa bawat isang sa amin, especially Lord sa mga pastors' kids na kasama po namin nakikinig, O God, sa podcast na ito. Lord, dalangin po namin, patuloy po kayong mag-reveal ng iyong sarili sa bawat isa, O God. Lord, hayaan mong makilala po namin kayo ng mas malalim pa, na mas intimate pa, Panginoon, at malaman po namin at maintindihan namin ang tunay na pagkakatawag mo sa bawat isa po sa amin. Lord, naniniwala po kami na meron ka pong purpose, meron po kayong calling sa bawat isa po sa amin. And Lord, upon discovering our purpose and our calling, God, I pray na patuloy niyo po kaming i-empower,
patuloy niyo po kaming anoint. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng strength and courage and even grace, O God, para ma-fulfill ang bawat calling na meron po kami, O God. Lord, we also raise up to you our families, our parents. Lord, alam mo pa, Panginoon, ang kanilang sakripisyo. Alam mo ang kanilang mga deepest prayers na kanilang puso. Lord, ang dalangin po namin bilang mga anak ng pastor, Lord, maging pagpapala din po kami sa kanila. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon na maging encouragement sa kanila. And Lord, makita po nila na through our lives, hindi po nawala ng kabuluhan ang kanila pong paglilingkod po sa inyo. Lord, through our lives, malaman po nila na sila po ay pinagpala niyo dahil po sa buhay po namin kanilang mga anak. Lord, we pray, O God, na may you continue, Father, to elevate the level of their faith. Lord, palalimin mo pa sila, Panginoon, sa kanilang relationship with you. Lord, may you reveal more of yourself upon them. Lord, hayaan mo, Panginoon, na i-bless mo po ang gawa ng kanilang mga kamay. At Panginoon, sa kanilang mga gagawin pa para sa iyo, O God. Lord, we pray na pagpalain niyo po ito. Maging ang aming bawat pamilya, Panginoon, ang nakikinig ng podcast na ito, O God. Lord, we lift up to you every family that is represented, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, you know them individually. You know the deepest prayers of their hearts. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po kayong tumugon sa bawat panalangin, O God, ng puso ng iyong mga anak. At hayaan mo, O God, na maranasan po namin ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, Lord, more than ever before. Lord, maraming pong salamat. Dalangin po namin na sa aming pong paglilingkod sa iyo, kayo po ay ma-please po namin at mabigay po namin sa inyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat. Lord, marami pong salamat dahil hindi po naging huli ang lahat para sa amin. Binigyan niyo po kami ng opportunity and courage and blessing, Lord, na makilala po namin kayo ng personal. Hayaan mo, Panginoon, na sa amin pong faith journey, patuloy po naming maranasan ang iyong pagpapala, ang iyong pagsama. At Lord, ang dalangin po namin, i-preserve mo po ang aming mga buhay, especially, Lord, ang buhay ng aming mga magulang. At madatnan niyo po sila, Panginoon, ng tapat na naglilingkod po sa inyo, ang buong aming pamilya, Panginoon, hanggang sa iyong ikalawang pagbabalik. Marami pong salamat. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. So, blessing ba o burden ang maging anak ng pastor? Baka glass house kid ka rin. Iba lang yung bahay mo. Baka yung glass house mo ay ang trabaho mo, apelyido mo, o yung reputasyon na binubuhat mo araw-araw. Pero here's the truth. Hindi ginawa ni Lord yung glass house para ikulong ka. Ginawa niya yon para makita ng mundo yung ilaw niya through you. Kasi sabi sa James chapter 1 verse 17, every good gift is from above. Yung bigat o weight, gift din yon. Kasi dun mo mas makikilala si Lord for yourself. This has been Just Jovi, Episode 2, The Pastor's Kids. All glory belongs to Jesus Christ alone. Until next time.